Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Salamat sa biyaya ng buhay at kalakasan. Salamat, Panginoon, at patuloy mo kaming pinagtatagpong magkakapatid sa lugar na ito. Salamat, Panginoon, at patuloy mong pinararanas sa amin ang iyong walang hanggang pagmamahal. Ama, sa hapong ito, dalangin po namin, pagpalain mo po ang iyong mabuting balita, pagpalain mo po kaming lahat, Panginoon, sa aming pagninilay. Dalangin namin po ang iyong salita ang tumimos sa aming puso. Maranasan namin yung kapangyarihan na nagbibigay ng kagalingan mula ulo hanggang talampakan. Ama, alalahanin mo po, Panginoon, ng mga anak mo na nanggaling sa iba't ibang lugar sa Hong Kong, Lord God. Ingatan po sila at iligtasan ng mga kapahamakan. Huwag mo rin pong kalimutan namang aming mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Ingatan mo po sila at iligtasan ng mga kapahamakan. Ama, naniniwala kami, Panginoon, ang pinangangambahan nilang bigwan ay hindi matutuloy pag sila'y iniingatan mo, Panginoon. Lord, patuloy po naming pinagdarasal ang kalusugan ng aming minamahal na punong lingkod. Bigyan siya ng kalakasan, bigyan siya ng patuloy na sigasig upang patuloy na maghayag ng mabuting balita. Ama, ang hindi magagawa ng tao ay magagawa mo po, Panginoon. Lord, buo ang aming tiwala, Panginoon. Patuloy mo siyang gagamitin. At Ama, ihanda mo kami mula sa araw na ito hanggang sa anibersaryo, Panginoon, ng Hong Kong, Panginoon. Upang kaming lahat, Panginoon, ay maging masigasig sa pag-akay ng kaluluwa patungo sa iyong kaharian. Patuloy ka naming luluwalatiin ngayon at magpakailanman sa ngalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen at amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa tuwina. Nakahandang tulungan ka. Hallelujah, lagi na siyang kasama sa hirap man at ginawa. Purihin ang Panginoon, si
aking Diyos na buhay? Sinong gustong pagpalain? Ating pong i-welcome ang ating mabuting preacher, fresh from the Philippines, Brother Anacleto Boyet Balisbis. Welcome back, Brother Boyet! Kinabahan ako, Esther Ikit. Akala ko nung sasabihin. Anyway, salamat. Sabi ko naman sa inyo Sabi, tama yung sinabi ni Father kanina. No goodbyes. Laging sasabihin, see you again. No, now we see each other again. Siguro naman, yung mga bakanting silya, sa susunod, hilahin nyo sila. Amen. Magkaroon tayo ng reunion uli. Amen. Alam nyo, 12 years ago, in 2013, 25th anniversary in Hong Kong, nandito ako noon. Pasayaw-sayaw pa tayo sa stadium. Ngayon, kaya pa ba natin sumayaw? Amen. Kaya naman, kaya naman. Magbasa muna tayo, baka magkwento ko sumobra. Ebanghelyo natin, hanguin natin sa Luke chapter 12, verses 39 to 48. Sinasabi ko sa inyo, kung alam lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang makapasok ito. Kayo man ay dapat na humanda, sabagat darating anak ng tao sa oras na hindi niyo nalalaman. Nagtanong si Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo sa talinhagang ito para sa amin o para sa lahat? Sumagot ang Panginoon, sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala? Sino ang katiwalang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang magbigay sa ibang alipin ng kanilang pagkain sa takdang oras? Mapalad ang aliping madarat ng gumaganap ng tungkuling pag-uwi ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sasabihin ng aliping yun sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon. At dahil dito'y pagmamulipitan niya ang mga kapwa niya, aliping lalaki at babae, at siya'y kakain, iinom at maglalasing. Darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong lupit siyang paparusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga swail. Ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa pinapagawa nito, ay paparusahan ng mabigat. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay paparusahan lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong maraming bagay. Mga magulang kapatid, mga milyonaryong kunyang, ang mabuting balita ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Glory to God. Palakpakan ng Panginoon. Kumusta na kayo? Thank God! I am blessed, happy, and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, magas na pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginawa at matagumpay! Amen. Thank God, I'm blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y marangal at matuwid na. Agadaw. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Thank God! Thank God, I'm blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman At matalino pa. Thank God, ako'y marangal at
pag-ibig ko'y wagas na. Bata man at tanda, langit mo'y magkaiba. Pag narinig mo ay niyang salita, sasabihin mo, ibang-ibang may salita. Amen! Happy and prosperous talaga! Thank God I'm blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y mayaman at matuwid na. Amen! Thank God, happy. Pag-ibig mo'y wagas na. Pag kay El Shaddai, Pag kay El Shaddai, sa Kanya'y nagbigay. Ano? siksik-liglig mo ang buhay. Pag si El Shaddai, sinunod mong tunay. Yun! Happy and prosperous talaga. Thank God. God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman At matalino pa. Thank God, ako'y marangal. At matuwid na. Thank God ako'y Pag-ibig ko'y wagas na. thank God. Thank God, I'm blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman. At matalino pa. Thank God, ako ay marangal. At matuwid na. Thank God, happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous. talaga. Thank God, I'm blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at Amen. Purihin ang Panginoon. No, uwian na. Taas niya yung mga prayer request, mga kapatid. Taas ang mga kahilingan. Oh, larawan ng asawa kung mayroon. Pag wala, edi wala. Taas ang mga magdala kayong mga larawan ng mga chismosa. Yung mga marites. Magtatayo ko ng ministry. Maritesan ministry. Masipag magkalat ng kwento yun. Pag yung isang marites sa sentral, naakay nyo sa saykong, madaling kumalat ang balita. Dapat yung mga marites doon sa saykong, puro naman pinag-uusapan nila, puro naman Pag natuto sila, aakayin nila uli yung mga kapatid natin sa gawain ni El Shaddai. Amen? Taas natin sa Panginoon ang mga bagay na yan. Tayo po'y magdasal. Muli, Ama, salamat. Kahit sandali, Panginoon, patuloy mo kaming iniingatan. Lord, pagpalain mo po, Panginoon, ng Saturday group. May mga pangangailangan sila sa pamilya. Ang ilan sa kanila, Panginoon, kinakabahan dahil yung kanilang anak, mahal sa buhay, may sakit. Lord, dalangin namin, Panginoon, pagalingin sila. Dalangin din po namin, Panginoon, mga pinansyal na pangangailangan ng aming mga kapatid. Father God, ang kanilang prayer request, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, hindi matatapos ang Nobyembre. Darating, Panginoon, ang blessing nito. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at patuloy mo pong pagpalain ang iyong gawain sa lugar na ito. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, purihin ng Diyos. Pwede na kayong maupo. At palakpakan natin ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. Ayan, salamat sa Lord. Nakita-kita pa rin tayo. 12 years ago, hindi ako hinihingal. Ngayon, may belt bag na ako. Meaning ko sa inyo, kanina habang kumakain kami, tinatago-tago ko pa yung iniinom ko. Kasi sabi ng doktor, Brad, nagpa-check, lahat kasi ng mga preacher ngayon, pinapa-check up na. Kasi mula nung umuwi si Brother Rex America ng biglaan, lahat ng mga preacher kinakailangan magpa-check up.
nakita ng doktor ng Amorsolo na tumataas yung creatinine ko. Sabi ko, anong connection yan? Sabi niya, Brad, yung kidney mo. So ang ginawa niya, sabi niya sa akin, Brad, magpa-ultrasound ka. Akala ko buntis lang nagpapa-ultrasound. Nagpa-ultrasound naman ako. Ang sabi naman ng doktor, wala naman palang problema. Okay naman ang kidney mo. Bakit tumataas ang creatinine? Ang sagot niya sa akin, kasi nag-birthday ka, nadagdagan ng edad. Ganun pala yung kahit malusog ang kidney mo, because of old age, talagang dumarating yon, no? Kaya sabi ko, hindi man pala kakabahan. Basta tanong niya nga sa akin, mamili ka. Anong tawag doon yung ginagawa pag kidney na, ano yun? Dialysis. Kako, madaya naman yung dialysis na yan. Sabi ko, ano ba ang pamili? Dialysis o gamot? Ay, di gamot na lang, madaling dalhin. Kasi kung dialysis, Sus Mariosep, di wala ako dito ngayon. No? Pero nyo, sa totoo lang, biglaan din ang pagdating ko eh. Kasi wala sa plano na ako ang pupunta. Kasi may isa pang mas makinang ang ulo ang darating dito. Napanood ko kaya yung ni Brother Paul Spantoha. Ang sabi ba naman niya sa Sunday group, sa choir, ang darating sa inyo ay mas kalbo sa akin. Sabi ko, Brad, kumpare ko, inaano ko yung anak niya. Sige, pare naman. Ba't ganun ang intro mo? Okay na sana eh. Okay na introduction. Lingkod ng Diyos, pero mas kalbo pa. Sabi ko, palibasa may buhok ka pa. Anyway, mga kapatid, life, sabi ng punong lingkod, life is what you make it. Kung anong ginusto mo, di yun ang mangyari sa'yo. Hindi ko man ginusto makalbo ko, pero in-enjoy ko na lang. Di ba? Payo nga ni Brother Meding Cabello, enjoyin mo na lang kung ano man nandyan. Total, kung talagang doon papunta, ganun talaga eh. Kapag nagpasakop ka sa Diyos, hindi na ikaw ang nasusunod, kundi si Yahweh El Shaddai. Ngayon, pag-usapan natin ang pagbabalik. Naniniwala ba kayong babalik si Kristo? Yeah. Meron tayong misteryo ng ating pananampalataya. Ay, misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y... Naniniwala ba kayong babalik si Kristo? Ang tanong, handa na ba tayo? Yan, di ba? Alam nyo, at least sinabi niya. Pero sa totoo lang, maraming tao nag-aabang na ng pagbabalik ni Kristo. Nung unang panahon, ang sigaw nila, Jesus is coming. Are you ready? Ganda, no? Nung unang panahon, mga 70s o 60s pa, isinisigaw na yan ng mga protestante, Jesus is coming. Are you ready? Ngayon, iba na sigaw. Jesus is ready. Are you coming? Baliktad na. Kasi, handang-handa na si Kristong bumalik. Kasi sabi ng Panginoon, aalis ako at ako'y babalik. Aalis ako para ipaghanda ko kayo na matutuluyan. At babalik ako para tayo ay kunin ng Panginoon. So, ibig sabihin, totoong darating si Kristo kasi nga, gusto niyan tayong makasama sa kanyang kaharian. Kaya sabi ng Panginoon, babalik ako. Sabi sa Luke chapter 12, verse 32, ito pangako ng Panginoon, huwag kayong matakot munting kawan sapagat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ulitin ko, huwag daw tayong malungkot o matakot munting kawan sapagat ikinalulugod. Gustong-gusto na ni El Shaddai pabalikin si Kristo. Gustong-gusto na anytime. Babalik si Kristo. Gusto na ni El Shaddai. Kaya lang, alam naman ni Lord na hindi pa tayo handa. Wala naman nalilihim sa Diyos, di ba? Kahit sabihin natin, amen, handa na ako, pero sa totoo lang, di ba? Handa ka na, pero yung kasama mo. Di ba? Pag alam mo sa Mindanao, lumindol. Nung lumindol, inisip na, naku, yung tiyahin ko, yung pamangkin ko, yung ate ko. Ligtas siya, pero nasa isip niya,
yung kanyang mga kamag-anak. Ganon din tayo. Alam nating ligtas tayo, pero paano yung iba? Napanood nyo ba yung lindol? Sigaw na sigaw yun, Jesus! 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 May nag-comment, kung kailan lumilindol, saka tumatawag kay Jesus. Sabi ko naman, sino gusto mong tawagin? Si Marcos? Sino gusto mong tawagin? Si Duterte? Di pag lumilindol, iisa lang ang dapat nating tawagin, si Kristo Jesus na ating Panginoon. Sa totoo lang, mga kapatid, walang makapagbibigay ng kaligtasan at tunay na kaligtasan sa atin, kundi si Kristo Jesus lamang. Kaya nga, gusto ng Panginoon, maging handa tayo. Kaya naman nagtatagal, ito sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Kaya nagtatagal. But listen, ito na yung mga sinyalis. Ano mga sinyalis ngayon? Alam ba palanda ngayon? Wala na sa focus sa pananampalataya ang tao. Nasa TikTok na. Oh, nasa Facebook na. Wala na. I'm sorry, but totoo lang, sa Maynila, ang unti na rin ng mga tao. Bakit? Kasi nakahilata na lang iba ron. Hintayin ko na lang mag-live. Hindi napupunta. Noong kasi wala pang live, kaya mga tao, curious. Uy, ang dami raw tao. Punta tayo. Curious. Puro lang parinig. Doon naman nakukuha ang pananampalataya dahil sa Biblia, faith comes from hearing. And we do not live by sight, but by faith. Hindi tayo naniniwala sa nakikita. Ang alam natin, pinananampalataya natin, hindi natin nakikita dahil alam natin, yung hindi nakikita ay pwedeng makita. Faith comes from hearing. And we walk by faith, not by sight. Diba? Nung una naman, walang mga video-video, walang live, pero ang dami natin. Kasi, nakukwento. Nasasabi. Ngayon, ay, naka-live naman. Bigyan na lang kita ng load. Doon na lang ako sa bahay. Hintay na lang ako ng prayer meeting. So, hindi na sila pupunta. Ginastusan niyo pa yung... Diba? Diba? But ang point natin, mga kapatid, is Jesus will come and we must be ready and faithful until He comes. Amen. Amen. Parang nung unang dating ko ron, nung 2013, kung daming tao rito. Sus Maria Joseph, nandito pa ako nun. Hallelujah. Woo! Sino pinagpala? Woo! Sino magpapatotoo? Kailangan nating maging handa because anytime darating si Kristo. Uy, alam nyo, natakot ako, nung umuwi ako, galing ako rito noon, 2013. Alam nyo ba may nangyari sa akin sa airport? May nangyari sa akin sa airport. Pagka uwi ko noon, kasi parating si Brother Rex America, kapalit ko yun eh. Di ba? Papalit si Brother Rex parating dito. Ako naman, habang sila'y sumasalumong kay Brother Rex, ako naman pauwi. Lonely. Kasi pauwi na ako eh. Nako, nagkapi-kapi pa ako ron. Tapos yung time na, lilipad na, baba na ako ng escalator. Ginaganyan-ganyan ko, pinapay-pay ko pa yung aking passport. Naku Lord, makauwi na rin ako. Nako, nung mapansin ko yung passport ko, wala yung ticket ko. Ako, saan napunta yung ticket ko? Balik ako sa taas, sa escalator, akit ako. Lord, saan napunta? Paano ko uwi nito? Wala akong ticket. Ha? Alam mo, nakita ko, butin lang, nasa Hong Kong nawala. Kung sa Maynila, nawala yun, tapos na. Sa Hong Kong nawala, at nakita ko nandun lang siya.
Nilipad-lipad ng electric, may umilimit, hangin-hangin, ganun. Sabi ko, teka, ano ba yung papel na yun? Nung dinampot ko, uy, ticket ko ito. Kaya ako nakauwi. Now, ito yung pakiramdam na nakakatakot. Nung inihanda mong pauwi ka na, inihanda mong papunta ka na sa Panginoon, biglang naiwan ka. Papipiliin ko kayo. Pilipinas o Hong Kong? Ulit. Pilipinas o Hong Kong? Bahala ka mo diha. Hindi ganito yun. Makinig kayo. Okay. Kung, halimbawa, Ikit. Kung papipiliin kita, Manila o Hong Kong? Oh, pwede. Okay, secret sa kanya. Now, listen. Tandaan niyo mga kapatid, kapag inialay mo yung sarili mo sa Diyos, hindi na ikaw masusunod. Di ba? Hindi ikaw ang masusunod, kundi ang Diyos. Ngayon, kapag dumating si Kristo, hindi pwedeng, hindi, dito lang ko sa Hong Kong. Hindi, dito lang ko sa Pilipinas. Walang ganon. Sabi ng Diyos, ihahanda ako ng isang tuluyan para sa inyo at kukunin ko kayo. Ibig sabihin, kapatid, hindi naman tayo taga rito. Hindi ka taga Hong Kong, hindi ka taga Pilipinas, dahil tayong lahat ay taga langit sa harapan ni Yahweh El Shaddai. Tingnan nyo. Ako, yung aming barangay, sa South Sembo, Makati. Natulog akong taga Makati, nagising akong taga Taguig. Nag-away yung dalawa Nag-agawan. Yung Taguig tsaka Makati, pinagagawan yung BGC, nadamay kami, yung Embo. Hindi ko ginusto. Hindi ko ginusto, pero linoob ng Diyos. Natulog akong taga Makati, nagising akong taga Taguig. Kahapon, natulog ako sa airport, nagising ako sa Hong Kong. Di ba ganun Kapatid, pag ikaw ay isinuko mo yung sarili sa Diyos, hindi pwedeng sabihin, ayoko, dito lang ako. Kapatid, tandaan nyo, kaya ang iba sa inyo wala na rito, ang iba ay linipat na sa Canada, ang iba linipat sa Amerika, ang iba linipat sa Japan. Kapatid, wag ang ikaw ang masunod. Kapag ang Diyos ang nasunod, kapatid, hindi lang sa Hong Kong ka makakarating ka sa ibang bansa. Kasi hindi ikaw ang nasusunod. Ganon din si Kristo. Pagdating ni Kristo, tandaan nyo, hindi mo pwedeng kumontra ka. Pag sinusundo ka na ng St. Peter Insurance, pwede mo bang sabihin, wag muna Lord, wag muna. Ay, wala tayong magagawa. So anytime, we should be ready. Tayo sa katabi mo, ready ka ba? Ano sagot? Paano tayo maghahanda sa pagdating ni Kristo? Alam nyo, kahit ganun ang kalusugan ng puno lingkod, palagay ko, darating siya ngayon sa December. Teka. Excited naman kayo. Pero hindi lang siya, buong pamilya. Kalain mo? Nanood ba kayo ng Singapore? Yung anniversary Singapore, nakakatuwa. Bakit? Lahat ng magkaanak nagsalita. Si Brother Mike, nandun lang. Kaya lang problema, kinuyog si Brother Mike, nakaupo. Patong naman ang patong ng kamay. See? Ito ang tinatawag nating corporate anointing. Kapatid, ikaw na narito, na nakikinig ng salita ng Diyos, ay meron tinatawag na corporate anointing na kapatid, kahit anong gawin mo kapatid na maganda, sinusundan ng himala ng ating Yahweh El Shaddai. Now, let's go back. Paano tayo maging handa? Sabi sa verse 39 to 40, Christ may come at any time. Taas sa kamay, Merilo. Di ba? Hindi natin pagmamay-ari ang oras. Na late ka nga lang sa trabaho.
nagnanakaw ka na ng oras. Kasi hindi mo naman oras yun. Pag oras ng trabaho, oras ng trabaho. Pag oras ng practice, oras ng practice. Pag na-late ka, nagnakaw ka sa Diyos ng oras ng practice. Ay, Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kung salang walang sumasagot. Basta talaga, Pag pinag-usapan ng oras, mga Pilipino tayo, laging, hindi naman lahat, di ba? Hindi naman lahat. Now, you also must be ready because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Darating ang Panginoon sa oras na hindi mo inaasahan. Ako, hindi ko naman talaga ina-expect na ako darating dito. Kasi meron talagang nakalaan para dito. Nagulat na lang ako, pinatawag ako. Bising-busy ako sa Ambel, nag-aayos ako ng koleksyon. Ako yung in charge kasi si Brother Beethoven Burlongan ay nagprobinsya. Siya nang in charge ng collection bag. Nung umalis si Brother Beethoven, ako yung inassign doon para sa collection bag. Tagabilang ng mga sobre mga pre-request ng mga anak ni El Shaddai. Ang ganda naman ng pwesto ko. Paupo-upo lang. Nung pinatawag ako, opo, pumunta ka sa Hong Kong. Marami pang iba dyan. Hindi. Pumunta ka sa Hong Kong. Okay. Sumunod tayo dahil yan ang kalooban ni Yahweh El Shaddai. Let us be ready, mga kapatid, anytime. Pag tinawagan ka, kapatid, wala tayong magagawa. Jesus compares His coming to a thief. Ikinumpara niya ang kanyang pagdating sa isang magnanakaw na hindi nagpapaalam. Tinawagan na bang employer nyo? Oh, I'm coming to your house. I'm going to rob your house. Walang ganun. Nag-chat pa. Hello, Mr. Who? I'm going to your house. I'm going to get your sandok. I'm going to get your dog. Naku, pag dog ang pinag-usapan ng mga employer natin, naku. No? Ang sabi sa Matthew 24 verse 42, therefore keep watch because you do not know on what day your Lord will come. 1 Thessalonians chapter 5 verse 2, for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. So, do not delay repentance or obedience. Live, mabuhay tayo na parang ito ng huling araw natin sa mundo. Noong ako'y member ng choir pa sa Manila, noong mga 1987, 88, 89, ang sabi ng aming teacher, kapag nag-practice kayo, huwag nyo sabihin, practice lang. Practice pa lang naman ito. Kahit practice yan, paghusayan mo na. Dahil pag ikay natulog at hindi ka nagising, hindi mo na makakanta yun. Diba? So kahit practice pa lang, galingan mo na. So kahit anong ginagawa mo, paghusayan mo. Dahil baka hindi mo na magawa bukas. Pag naidlip ka at biglang sininok bigla. Ganun eh. You have to be ready. Hindi pwedeng, hindi pa naman si anong darating. Okay lang tayo, ganito lang tayo. Kung dumating mismo si Kristo at ganito lang tayo, hala, ito nga ang kinatatakot ko. Ito, pinaka-kinatatakutan ko talaga ito. Baka pagdating ng reunion sa langit, nandun kayo lahat. Tapos yung kalbong preacher na iwan. At hindi lang yun, yung kalbong preacher nandoon sa kumukulong apoy. Nakakatakot yun. Tapos sisilip ko, asan na si Brother Boyet? Asan na yung mga kalbong nag-preach dito? Silip sa bintana ng langit, uy, ba't nandun? Lalangoy-langoy. Ako naman, lalangoy-langoy, init. May tatapik sa akin, huy Brad, di ba nandun ka sa Saikong? Bakit nandito ka? Kasi nung nandun ako sa Saikong, pinasasabi sa akin ni Lord yung totoo. Hindi ko sinabi. Pinatawa ko sila ng pinatawa. Ikaw, sister, bakit nandito ka? Di kita kasama. Ba't nakasama kita rito? Ba't nandito ka? Kasi, nung Saturday,
Nagpunta ako sa Central. Naglaro ako ng pekwa. Kapatid, hanggat may oras, kapatid, dumalo, magsimba. Araw-araw, kapatid, para ihanda mo yung sarili, dapat lagi kang nagsisisi. Inaamin ang iyong kasalanan kasi hindi mo alam kung kailan darating si Kristo. First, be watchful. Magbantay ka. Bantay ka. Hindi, Brad. Tingnan. Ano tinitingnan? Tinitingnan ko baka dumating si Kristo. Sabi, be watchful. Hindi ganun. Be watchful. Nagkaganyan ka. Doon lang ko sana titingnan. Brad, di na muna ako attend ng prayer meeting. Doon ako Central. Baka mataas-taas ang lugar yun. Punta ako sa tower, yung building na mataas. Doon ako mag-aabang. Baka dumating si Kristo. Kapatid, hindi ganun ang sinasabi ng Lord, be watchful. Ang sinasabi niyang be watchful, mamuhay kang ayon sa kalooban ni Yahweh El Shaddai. Be faithful. Serve diligently while waiting. It will be good for that servant whom the master finds doing when he returns. Yung tapat at marunong nakatulong ay patuloy na gumagawa sa kanyang tungkulin kahit na wala yung kanyang employer. Pinagpapala ng Diyos yung mga taong nananatiling tapat sa kanilang panawagan. Alam niyo kapatid, sa totoo lang, saan ba tayo tinawag ng Panginoon? Ha? Hindi ba tinawag kayo ng Diyos, kinatagpo kayo rito? Bakit ngayon bumabalik na uli kayo sa sentral? Tinawag kayo rito. Ito nakatatakot eh. Hindi ko tinatakot kayo, pero ang point doon, alam mong dito ka tinawag, tapos ngayon nandun ka na sa sentral uli? Anyari? Ano ba yung tinanim ng 25, 26, 27 years sa gawain ng Hong Kong? Dumaan lang ang pandemya. Nadismaya ka lang. Bakit ganun si sister? Bakit ganun si brother? Kapatid, hindi tao ang ating pinaglilingkuran. Ang pinaglilingkuran natin, si Yahweh El Shaddai. Huwag tayo manghina. 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Galatians 6, verse 9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Huwag kang susuko. Huwag kang tatamad-tamad. Sa gawain ka na ng Panginoon, mamaya pa naman sila darating. Hindi mo na ako papasok ng simbahan. Hindi pa naman gawain. Keep serving, loving, and giving even when no one notices. Kahit di ka napapansin ng employer mo, sige, trabaho lang. Trabaho lang. No, ako ina-assign sa Israel. Naikwento ko na ba sa inyo to? Oo naman. Isang sister natin, yung kanyang anak ng employer niya, Hudyo ha, itong mga Hudyo, hindi naman sila naniniwala kay Kristo. Yung mga Hudyo. Naniniwala sila sa Old Testament, pero hindi sila naniniwala sa New Testament. So Old Testament lang sila. So, ang kilalang nila si Elohim, kilala si El Shaddai. Kaya lang, yung kanyang anak, nagkaroon ng tinatawag nito, nga diagnose ng leukemia. Ngayon itong sister na ito, na matindi ang pananampalataya, bago matulog yung kanyang anak, yung kanyang inaalagaang bata, dinadapaan. At dinalagyan ng panyo ni El Shaddai. Pag matutulog na, Lord, pagalingin mo ang aking alaga. Kapag ito'y kinuha mo, wala na akong trabaho, Lord. Grabe talaga. Siyempre naman, pag nawala yung alaga niya, wala siyang trabaho. Araw-gabi, pinagdarasal niya, may panyo sa dibdib yung bata. Nung na-diagnose, nung pina-check up uli, sabi ng employer, miracle happened. Nawala yung sakit ng leukemia ng bata. Eto ngayon,
Eto nga yung sistema. Ang mga Hudyo, hindi pwedeng mag-offer sa ibang relihiyon. Sabi nung employer, who is your God? Employer ng Hudyo, who is your God? Sabi nung sister, El Shaddai is my God. I want to offer to your God. Maghahandog daw sa Diyos. Kaya lang natakot yung pare. Sabi ni Father, no. Kasi pag nalaman sa Israel na isang Hudyo ay nagbigay ng offering sa pare, yung paring yun i-deport. Hindi pwede kasi Old Testament na kami. Ay namin kay Kristo. Kapag nag-offer sa simbahan, ibig sabihin, sumang-ayon yung pare, madideport yung. Kaya nung malaman ng pare maghahandog, sabi, no. Ayaw ng pare. Sabi ko, sister, dalin mo sa akin sana. Hindi dinala, binalik. Sabi nung employer, okay, I offer to, sa charity. Pero yung kanyang anak na may leukemia, kada dapa, kapalalagay ng patong ng panyo, pinagaling ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. See? Alam ng Diyos kung patuloy tayo naglilingkod at nagmamahal, kahit walang nakapapansin, mapapansin tayo ni Yahweh El Shaddai. Pangatlo, pag naghahanda tayo, siyempre, kinakailangan tayo maging accountable. Be accountable. Greater privilege means great responsibility. Sabi ng mga kasama ko, Brad, kasi di man nila alam, ako di ko rin alam, pupunta ko ng Hong Kong Malay ko ba pinatawag na, tinanong ko pa nga si Sister Gigi, Sister Gigi, sino naman ang nagbanggit ng pangalan kung ako pupunta ng Hong Kong? Si Kong Michael Bilarde. Ay, aleluya. Makakatanggi ka ba ron? Anak ng servant leader? Sabi ko, aleluya. Hindi ko muna sinabi. Wala mo ng kwento. Mas maganda yung walang kinikwento. Alam nyo, pag kwento mo yung plano mo, naririnig ng demonyo. O, halimbawa, Sister Ikit, mag-aasawa. Huwag mo munang pagsabi. Kasi pag pinagsabi, may magsiselos. Aagawin. Hindi. Sa totoo lang. Di ba, pag may plano ka, Oh, sister, hello. Atin kami ng El Shaddai. O, atin ako. Naku, pag sinabi mo yun, narinig ng demonyo, gagawa yan ng skandalo sa bahay. Magkakaproblema, iiyak yung bata, ganito ganyan, may patuuto sa'yo, pagagawa, hanggang sa hindi ka na makadalo, kasi narinig ng demonyo. Kung may plano kang dumalo sa gawain ng El Shaddai, magbihis ka na. Umayos ka na. Susunod-sunod yung demonyo. Alam mo yung demonyo, di man niya naintindihan kung anong, pag wala ka sinasabi, hindi niya alam ang laman ng utak mo. Pero alam ng Diyos ang laman ng utak natin. So, magbihis ka na. Susunod-sunod demonyo, saan pupunta ito? Saan ka pupunta, Ikit, saan ka pupunta? Nagulat na lang yung demonyo, nasa simbahan ka na. Sabi ng demonyo, naisahan ako ng kunyang na ito. Huwag mo munang ipagsasabi. Kayo muna ng dalawa ng Diyos ang mag-usap. Para walang hadlang. Huwag mo munang pagsabi na pupunta ka ng Japan. Huwag mo munang sabihin, mag-a-apply ako, papunta ako sa London. It's how you pronounce it, London. When you go to London, you should say London, hindi London. London. Hallelujah. Okay din kayo. Greater privilege means greater responsibility. Ito ang problema. Kapag binigyan ka ng tungkulin ng Panginoon, hindi yan, of course, privilege yan, pero malaking pananagutan yan sa Panginoon. Hindi pwedeng, hindi, choir lang ako. Choir ka, pero ikaw naman nagdadala sa amin sa presensya ni El Shaddai. Dancer lang kami. Hindi ka lang dancer. Hindi mo alam ang tungkulin ng dancer. Ikaw ang unang sumasaway sa gawa ng dyablo na maaaring sumira ng gawain ni El Shaddai. Brad, ano lang ako, tagahugas ng pinggan. Alisin nyo kasi yung lang. Lahat ng ginagawa nating mabuti ay pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Huwag mo sabing lang. Ito'y pagkilos at gawa ng Diyos. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng kalakasan. Sabi sa Luke 12:48, "For from everyone who has given much, much will be demanded.
Yung mga nakakaalam sa salita ng Diyos at sumusuway, malaki ang parusa. Pero yung tapat, umaasa naman ng Diyos na tayo'y pagkakatiwalaan pa sa malaking bagay. Diba? Halimbawa, si Sister Ikit. Ano? Sabi, bakit ako lagi? Ikaw nandyan eh. Halimbawa, umalis yung employer niya. Halimbawa, Ikit, sister, ang pangalan mo sister? Evelyn, Agnes, Cecil, Ikit. Sir Agnes, Sister Cecil, Evelyn, Cecil. Okay. Umalis yung amo mo. Oh, Evelyn, iwan ko sa iyo ang garahe. Bahala ka na dyan. Cecil, iwan ko sa iyo ang kwarto. Bahala ka na dyan. Ikit, iwan ko sa iyo ang toilet. Ha? Sister Agnes, iwan ko sa iyo ang garden. Aalis yung employer. Pagbalik ng employer, inspeksyonin. Siyempre, yung talagang masipag, pagagandahin. Balik siya. Kumusta na inatasan ko ng garden? Ay, ma'am! Ha? Yung garden mo, dami ng halaman, dahil bulaklak. Sabi niya, ikaw, sister, na binigyan ko ng, pinagkatiwalaan ko sa garden, bibigyan kita ng malawak na lupain. Ngayon, yung pinagkatiwalaan naman ng garahe. Ma'am, yung garahe nyo, wala na yung bulok na gulong, pero may bagong kotse. Sabi ng employer, dahil may bagong kotse, yung 5 sa'yo. O, di ba? Ano pa ba isa? Ano pa isang naiwan ng kayamanan? Kwarto. Yung kwarto. Pagdating sa kwarto, doon muna tayo sa banyo. Pagdating sa CR, iba amoy nito Di ba? Gumanda. Banyo yun. Sabi ba may mga halahalaman pa ang bagyo parang nasa gubat lang. Dahil sa maayos ang toilet, pamamanahan kita ng maraming toilet. Negosyo yun. Negosyo. Bibigyan kita ng negosyo ng maraming toilet. Negosyo. Yung kwarto. Yung kwarto. Teka muna. Naku, andyan pa yung damit. Hindi pa dinalaban. Naku, kung yan napabayaan mo munting kwarto, paano ka bibigyan ng malaking bahay? Sabi sa pelikulang Spider-Man, great responsibility comes, great power comes, great responsibility. Kaya ako natatakot ako na pinadadala ng Hong Kong na ibang bansa. Kung pwede lang tumanggi. Kasi, Sus Mariosep, pag nandito ako, culture shock. Iba-ibang letra, hindi ko mabasa. Nung naalala ko, nung ako lang mag-isa galing sa flat, nag-taxi ako, naligaw ako. Bumalik na lang ako doon sa 11. Sabi yun, yung bus na, yung sakayan doon. Naku, mahirap. Pero anong magagawa ko? Kapag pinadala ka, responsibilidad mo ang mga kaluluwang nasa saikong para dalhin kay Kristo. James chapter 4 verse 7, if anyone knows, ang sino mang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin pero hindi niya ginagawa, ay kasalanan. Naalala niyo si Lazaro, yung mayaman, tsaka yung si Lazaro? Di ba namatay yung mayaman? Si Lazaro napunta kay Bosong Abraham. Yung mayaman nasa impyerno. Anong kasalanan ng mayaman? Hindi kasalanan na maging mayaman. Gusto nga ng Diyos, yumaman tayo eh. Ang kasalanan ng mayaman, manhid. Walang pakialam. Wala akong pakialam kung 54 ang kotse ko. Bahala kayo. So, use your time. Use your time. May oras ka. Use your time, talents, and truth responsibly. Don't take spiritual blessings lightly. Don't take spiritual blessings lightly. Huwag mo sabihin, ito lang ang trabaho ko. Pagkapunas ng puwet.
Walang ganong, ito lang. Huwag mong lalanglangin ang trabaho natin, mga kapatid. Don't you know, pagdating sa Pilipinas, nung inihatid ako ni Sir Girlie kagabi sa airport, kakain kami. Kaya lang napuntahan namin, ayaw kayong papasukin. For OFW only. Ang matindi, libre. Grabe naman pagmamahal dito, grabe naman pagmahal ng Pilipinas sa mga OFW. Pag umuwi kayo sa airport sa NAIA, merong lounge doon ng OFW, libre ang pagkain doon sa inyo. Bakit? Kasi malaki yung responsibilidad ninyo na ginagawa. Lalo na siguro kung tungkol sa kaluluwa. Di ba? Malaki na tutulong nyo sa gobyerno. Ang laki ng mga pondo binibigay. Lalo na siguro kung sa gawain ng Panginoon. Brad, ang sweldo ko ganir eh. So, maglingkod ka sa Panginoon. Dagdagan mo yung choir. Mag-choir ka. Huwag lang puro video okay ang ginagawa mo. Punin mo, o Diyos, pakatapos sa kabila naman. Banal na aso. Diyos ko, video okay. Huwag mong paghaluin yun. Pag sa misa, Seekers the King. Pagkatapos ng misa, oh, tukso, layuan mo ako. Pag kumakanta sa gawain ng Panginoon, huwag ka nang kumanta sa mga ganong video. Okay naman. Huwag mong paghaluin ng sagrado sa mundo. Finally, tapos na ako. Tapos na. Anong kagalakan ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng salita, nalaman ko ang swasti ng kanyang hasta. Sabay ang lingkod niya pinagpala. Finally, ako ngayon may bagong buhay. finally, ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, Yes! finally, ang buhay ko ngayon Sisikling-ling ng biyaya. kung may pagsubok man ay hindi alintanan. Pam-param-pam. Ako'y punong-puno ng pag-asa at pag-asa. Sa pagtahak sa landas ng kabanalan. Finally, ako ngayon may bagong buhay. finally, ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, finally, ako ngayon ay bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. finally, ako ngayon ay Tagumpay. finally, 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 sige! Finally! Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan ng Diyos. Pasensya na kayo, inaantok pa kasi ako.
Dumating kasi ako kanina alas 4. Nagbiyahe ako 2 a.m. Oh, sabi ko siya, natulog ako sa airport sa Manila, nagising ako sa Hong Kong na. Kasi lumipad eh. Yung ibig sabihin pala ng nagra-rapture, gano'n. No? Now, mga kapatid, gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Gusto niya maging responsable tayo at alamin natin ating pananagutan. And finally, kapatid, may warning kasi eh. Bakit ko sinasabi sa inyo ito? Na gawin natin ang dapat natin gawin sa Panginoon. Kasi may warning. Anong warning? Sa verse 45 to 46, the unfaithful servant is punished. Parurusahan yung katulong na hindi tapat. Matutuwa bang employer natin kung sinabing lagyan mo ng kiwi yung sapatos ng amo mo? Tapos imbis na kiwi yung linagyan, lagyan mo yung prutas na kiwi? Ano ba yun? Akala kiwi sapatos pala. Di ba? Ang punto nito mga kapatid, kinakailangan hindi lang kapag wala tayo sa gawain tapat ako, ting! Tandaan nyo, sabi ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kanyang kaharian. Hindi porket preacher tayo, papasok tayo sa kaharian Diyos. Kung hindi naman natin ginagawa ang tungkulin natin na magmahal at mag-ayos ng gawain. Hindi porket may bracelet ka ng El Shaddai, papasok na tayo sa kaharian ng Diyos. Minakasakay akong lalaki, naka-bracelet. Ang sabi sa kanya, "Uy, Brad, nag-El Shaddai ka?" Sabi sa akin, "Hindi, nanay ko." Dininay. Hindi lahat ng naka-bracelet anak ni El Shaddai. Oy, naka-t-shirt ako ni El Shaddai. Ano ngayon? Hindi porket naka-El Shaddai t-shirt ka, papasok sa kanang Diyos. Siguraduhin mo lang, kapag nag-El Shaddai t-shirt ka, hindi ka marites. Pero, alam mo si ganito, ganyan. Oo, nga. Oo. Ganun pala, no? Hindi nagbayad ng utang? Kalahin mo yun. Hindi nga nakabayad, siniraan pa. The unfaithful servant is punished, but the faithful servant is rewarded. Amen. No? This reminds us that God is both just and gracious, rewarding obedience and disciplining rebellion. Ayan. Sabi nyo, ayan. Ayan. Nagmamadali si Brother Boyet. Inaantok ako. Kanina pag... Tapos kumain pa ako ng maraming kanin sa likod. Sabi ko, Lord, have mercy, Lord. Busog ako, Lord. Now, be steady. Una, be ready. Mga anak ng Diyos, be ready. Laging handa tayo. Live in repentance and faith. Pag konting pagkakamali, Lord, sorry po. Nagkamali, confess agad, Lord, sorry. O kung nagkasala ka sa kapatid mo, huwag ka muna mag-offer, huwag ka muna pasayaw-sayaw, huwag ka muna kanta-anta kung may sama ng loob yung katabi mo. Makipag-ayos muna tayo. Stay ready. Stay faithful. Keep serving God with your gift. Kung ano binigay sa'yo, kumanta ka, pag-usayan mo na, sumayaw ka, aba, woo! O, di ba? Kaya ko kaya magbalay. Hindi bali-bali na yung... Di ba? Kahit saglit lang. Alam mo ilang linggo lang binigay sa akin? Ha? 14 days. Maka-extend naman ngayon. 14 days yung ticket ko. 14 days lang. Ay. 14 days lang. So, sabi ko, okay, after 14 days, uwi na ako. Extend pa yun. Extension. Oo. So, sumusunod lang ako, mga kapatid. Sumusunod lang ako. Stay faithful. Keep serving God with your gift. Stay responsible. Use what God entrusted for you for His glory. Ay, yung tungkol sa mga korap-korap sa Manila, iwan muna natin yun. Wala tayong pakialam dun. Ang mahalaga, pakialaman natin yung makaluluwa sa sentral. Assignment. Sugurin natin ang sentral. Amen. Dalhin natin sa Sabado. Amen. Yung mga dati natin nandun, may balita ko, nandun na lang siya sa sentral eh. Ayaw na umatin sa prayer meeting.
Dito lang sa Central. Pahila-hilata ron, palaro-laro ng baraha. Alam nyo, kung saan kayo tinawag, doon kayo babalikan ng Panginoon. Eh kung dumating si Kristo, uy, asa na yung isang, nandun na pala sa Central, nagpepekwa. Naglalaki na yun. Ay, din babalikan. Sayang lang yung tinagal niya sa gawain ng Panginoon. No? Kung saan kayo tinawag doon, kung saan kayo iniwan ng Panginoon, doon kayo babalikan ng Diyos. Tandaan niyo mga minamahal kapatid. Blessed is the servant whom his master finds doing when he comes. Amen. Find your partner. Jeffrey, naghahan ng kumanta. Huwag mo kanta. Bukas na pagpakanta. Okay, find your. Baka kasi nakakalimutan nyo na to. Pag dumating ang punong lingkod, nag-1+1, nakalimutan na namin, brother. Okay, ang unang sasabihin mo, be ready. Be ready. 1+1. Be ready. Be ready, hindi ready. Ready, ready. Ay, nakakakalbo. Okay, unang sasabihin, be ready. Be ready. Okay, sunod sasabihin, babalik si Kristo. Hindi, 1+1. Be ready. 3+3. Babalik si Kristo. Una, be ready. Pangalawa, babalik si Kristo. Pangatlo, pag dumating si Kristo, check, answered prayer ka na. Yeah. Answered prayer ka na. Eh Brad, di pa dumating si Kristo. Kanina pa dumating si Kristo. Okay. Sabi mo sa kanya, check yun, answered prayer tayo. Check yun. Answered prayer tayo. Okay, 1+1. 3+3. 7+7. Okay. Sige. Okay. Taas ang kanang kamay. Itong tandaan natin, kapatid, araw-araw nasa atin si Kristo. Huwag tayong mawawala sa gawain ng Panginoon. Bakit? Magbago man ang lahat. Alam nyo, una nung makita ko ba't umunti, nagbago man ang itsura ng Saturday group, hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos. Nagbago man ang itsura ni Brother Boy at nadbawasan ng buhok, hindi nagbabago ang pagmamahal ng Panginoon. Magbago man ang employer mo noon, masungit, or dating mabait, ngayon masungit, hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos. Taas natin ang mga kamay. Pikit ang mata. Ito, sasabihin natin hindi sa katabi mo, kundi sasabihin natin sa Diyos. Kakausapin mo sa magitan ng awiting ito ang Panginoon. Ang lahat ay nag-iiba, tulad ng himig ang kanta. Biglang luluha kahit na nagsasaya. Ang rosas ay natutuyo, pangarap ko'y nabibigo. Maging lakas ng puso ko'y naglalaho. O Jesus, pag-ibig mo, ang tanging di nagbabago. Pakinggan mo ang awit ko. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon.
nag-iiba, tulad ng himig at kanta. Biglang luluha kahit na nagsasaya, ang rosas ay natutuyo, Pangarap ko'y nabibigo. maging lakas ng puso ko'y naglalaho. O Jesus, pag-ibig mo ang tanging di nagbabago. Pakinggan mo ang awit ko, di nagbabago ang pag-ibig mo sa'kin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa habang panahon, Ikaw Lamang ang Panginoon. di nagbabago, di nagkukulang. ang iyong pag-ibig. Nasa akin ay laan, di nagbabago, di nagkukulang. Ang iyong pag-ibig sa akin ay Di nagbabago, di nagkukulang. ang iyong pag-ibig Nasa akin ay lahat. Di nagbabago, Di nagkukulang. ang iyong pag-ibig sa akin ay di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Kahit Anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa habang panahon, Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang ang Panginoon. hallelujah. Patong niyong kamay sa balikat ng inyong katabi. Kapatid, inialay natin ating sarili sa Diyos. Ang kamay natin, hindi sa atin yan. Ang kamay natin ay kamay na ni El Shaddai. Wala tayong pagmamayari sa ating katawan, sa ating pagkatao, sa ating kaluluwa, sa ating isipan. Ang Diyos ang nagmamayari sa atin. Ang nakapatong sa balikat ng iyong katabi ay kamay ni El Shaddai. At sa hapong ito, idideklara natin sa pangalan ni Kristo Jesus, tapos na ang sumpa ng karamdaman sa kanyang buhay. We declare, O God, wala kaming sakit. Amen. In Jesus Christ's name. And by the power of the Holy Spirit, Lord God, idideklara namin, Panginoon, na lahat kami ng mga anak mo, Panginoon, sa Saigung o sa buong Hong Kong, Panginoon, narito man o wala rito, idideklara namin, Panginoon, tapos na ang sumpa ng kahirapan sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya. Alam namin, Panginoon, dumating na ang kayamanang hindi naming pinaghirapan. At alam namin, Panginoon, ito'y malalasap hindi lang namin sa Hong Kong, kundi ng aming mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Salamat po, Yahweh, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa pribilehiyo, Panginoon. At Lord, lahat ng parangal at papuri ay para sa iyo lamang. Sa ngalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen at amen. God bless you all, mga kapatid. Amen. Maraming salamat, Panginoon. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanya